pagkakataon naman pagkatapos ito para sa mas mahabang talakayan. Pero unang-una tayo ay narito ngayon sa Balayan Regional Trial Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Ayan na mga kababayan, ito pong si Claire Castro ay iyak na. Nako po, posible pong makulong. Himas-rihas na po itong inyong Auntie Claire. Grabe po kasi mga kababayan ang pagiging madaldal nitong inyong ante. Ngayon po ay mayroon na po siyang katapat ang isang mahinahon, batang-batang congressman. Matatandaan po natin, ito pong si Auntie Claire ninyo ay bukod po sa napakadaldal, napakamatindi po ang kanyang paninira laban sa mga Duterte. Ito nga, DDH din ito kababayan, di ba? DDH, ibig sabihin, diehard Duterte haters. Wala pong bukang bibig ito kundi sirain ang mga Duterte. Ano ho, mga kababayan? Now, eto na po ang mangyayari ngayon. Siya na ngayon ang binabalikan, no? Nito pong kanyang mga sinasabi dahil bukod po dyan sa kanyang kadadaldal sa PCO bilang PCO secretary, siya ngayon ay nagbablog pa po at dito nga sa kanyang vlog, personal vlog niya ito, sinasabi niya, hiwalay daw po ito sa Malacanang at sa kanyang trabaho. At dito sa hiwalay sa kanyang trabaho, dito siya ngayon nasilip ni Congressman Libeste ang kanyang mapanira, ang libelous niyang mga pahayag, pagbibintang dito kay Congressman Libeste. Kung kaya't katapat mo ngayon ay himas-rihas, mirise sa inyong ante. Mga kababayan, yan po ang ating pag-uusapan, isang matinding miriset karma gaba dito kay ante ninyo Claire. Pero mga kababayan, linilinaw po natin hindi po tayo rito natutuwa na mawala si Auntie Claire. Natutuwa po tayo maparusahan. Ang ibig sabihin, maparusahan dun sa kanyang mga ginagawang pag-fake news. Ano ho? Pero hindi po tayo matutuwa pagka siya po ay matanggal dyan dahil nakakatuwa po siya habang nandyan siya, patuloy pong lumulubog ang bangkang sinasakyan ni Marcos Jr. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. At pahapyawan natin, ito pong ICC, mamaya kung may oras pa tayo, ano to? Mukhang talo na ba sila? Surrender na ba sila dito kay Tatay Digong? Naku mga kababayan, kailangan nyo pong patapusin ang buong bidyong ito dahil sa bandang dulo, mayroon pong pakunting sorpresa ang inyong abang lingkod. Kung gusto nyo pong malaman kung ano yon, syempre huwag nyong i-skip ang buong bidyong ito. Maraming salamat po muna sa lahat na walang sawang sumusubaybay at ang mga regular viewers natin dito na nagla-like at nag-share. Thank you very much. At sa mga bago pa lang, mga basher natin, bago lang din na hindi naman basher, ngayon pa lang nakabisita, i-consider nyo pong paki-like, paki-share, at paki-subscribe na rin ng ating channel. Paki-pindot ang notification bell all. Malaking tulong, malaking bagay na po yan sa amin na mga hindi bayarang vlogger. Ano ho? Dahil kami po ang mga vlogger na patuloy pong ipinaglalaban ang aming prinsipyo bagamat mahirap. Kami po ang mga vlogger na kahit malalaki ang mga views, hindi po kami kayang makabili ng katulad ng mga vlogger ni Marcos Jr. or vlogger na tambalos-los. May mga kotse, mga Ferrari, mga kung ano-ano mga magagandang sasakyan at house in lot, condominium, etc. kung ano pa man dyan. At mga alahas. Dahil kami po mga kababayan ay prinsipyo lang po ang aming pinaglalaban at ang katotohanan. Organic, ika nga, diehard supporters ng Duterte. Organic. Tuloy na po tayo mga kababayan sa ating po pag-uusapan. Ito na po. Nagsampa na po ng kaso. Ito nga pong si Congressman Libeste dito kay inyong Auntie Claire. Panoorin niyo po ito. Jed, anong dahilan ni Congressman Libeste sa pagsasampa ng reklamo laban kay Yusek Castro? Ella, ang reklamo ay kaugnay ng solar business ni Congressman Libeste at ito aniya ay kanyang isinampa ngayong araw upang maprotektahan ang kanyang pangalan.
Nagtungo sa Balayan Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste upang mag-file ng kaso laban kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Paliwanag ni Congressman Leviste, naibelus ang mga naging pahayag ni Yusek Castro tungkol sa kanyang solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko naman pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio. Dagdag ng mambabatas na sa halip na criminal case na may kulong, civil case ang piniling isampa ng kanilang kampo kung saan humihingi sila ng 110 million pesos bilang danyos o damages. Ayon sa abogado ni Congress Nako, mabuti na lang, napakabait nitong si Congressman Leandro Leviste, mga kababayan. Danyos lang, pero kahit na danyos lang or multa lang ang ipinail sa kay Auntie Claire ninyo, abay malaki-laki po ito, 110 million. Saan kaya ito kukunin? Magkano ba ang sweldo ng isang PCO Undersecretary katulad ni Auntie ninyo Claire Castro? Mga kababayan, kaya ba niya itong bayaran sa loob ng isang taon? If ever po ay matalo po siya dito ni Congressman Leviste. Sapagkat maliwanag po ito mga kababayan, mayroon pong mga ebidensya si Congressman Leviste na ipapakita po natin dito na ang kanya pong ginagawa ay mga legal at hindi po illegal. At kaya nga po nag-come up siya ngayon ng demanda dito kay Claire Castro dahil po sinisira ni Claire Castro ang reputasyon ng isang batang-batang mabait na congressman. Pasalamat ka, mabait itong si Congressman Leviste kasi hindi ka na isasama sa pagpapakulong. Pero I think, no, dahil sa kadaldalan mo, ako iniisip ko lang naman, analogy ko lang ito kabayan, ewan ko kung sasang-ayon ka. Dahil sa kadaldalan nito ng Claire Castro, hindi ito matatakot. Bakit? Kung pera ang pag-uusapan, iniisip natin ngayon, baka hindi niya ito kayang bayaran sa kanyang sweldo lang, no? 110 million yan eh. Magkano? Halimbawa, ang sweldo niya ngayon ay 200,000 o 300,000 isang buwan. Eh magkano ba yan sa loob ng isang taon? No? 12 lang naman. So, ibig sabihin, more or less nasa 1 to 2 million lang ang ikanyang isang taon. Eh, 110 million yan. So, ilang taon siya magtatrabaho? 3 taon na lang or 2 taon na lang ito si Marcos Jr. eh. For sure naman, sibak naman din ito pagdating na ng sa panahon ni tatay ni President Inday Sara, di ba? Mga kababayan sa 2028. So, paano niyo mababayaran ito? Aba, mga kababayan. Plus pa, malamang hindi ito titigil. Dahil nga mayabang ito eh. Mayabang ito at matapang ito, mga kababayan. Hindi ito titigil na magbablog ito at maninira ng maninira kay Congressman Leviste, mauudyukan si Congressman Leviste na ituloy ang pagpapakulong na dito. At makakahon ka talaga dito dahil mayroon pong ebidensya si Congressman Leviste. Panoorin niyo yung mga kababayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo Tuloy natin. Leviste na si Attorney Ferdinand Topacio. Ang ginawa ni Yusek Castro ay hindi lamang simpleng exercise ng freedom of expression, kundi isang tinawag nilang targeted attack laban sa mambabatas dahil sa pagiging kritiko nito sa kasalukuyang administrasyon. Nilinaw naman ni Representative Leviste na wala siyang personal na galit kay Yusek Castro, ngunit kailangan niyang protektahan ang kanyang integridad. Samantala, ayon kay Yusek Castro naman, hindi pa niya natatanggap ang kopya ng complaint na final ni Congressman Leviste dito sa Balayan, Batangas ngayong araw. Ngunit tumugon si Undersecretary Castro sa naging interview kanina umaga kay Congressman Leviste kung saan nag-iwan ng tanong si Undersecretary Castro sa mambabatas na sinasabing sino aniya ang tunay na nasa likod ng pagsasampa ng nasabing kaso at sino aniya ang lubos na makikinabang dito. Inaasahan mamaya na may press conference. Kita nyo mga kababayan, bumanat na naman itong si Auntie Claire Castro ninyo, hindi talaga nadadala, no? Bigyan ko lang kayo ng konting idea kung bakit ganito ito katapang mga kababayan. Sige, tuloy natin. Si Representative Leviste dito sa Batangas at aabangan natin ang iba pang development kaugnay ng issue ito. Ayan muna.
Di ba? Pumitik na kagad mga kababayan, ano? Hindi pa man siya natatalo, hindi pa man siya na nahuhukuman patungkol dito sa kanyang kaso na isinampa ni Congressman Libeste, yabang na kaagad. Sinong nasa likod nito? May patunog na kaagad. Alam niyo na mga kababayan, hulaan na natin. Alam na siguro natin. Hindi na natin kailangan hulaan dahil alam natin kung sino na naman ang kanyang gusto na naman paringgan nito. At sino naman ang gusto niyang ilagay na nasa likod ni Congressman Libeste. Ay, naka naman. Lumang tugtugin na yan, Auntie Claire. Mga kababayan, ito kung tungkol sa pera at paano niya mababayaran, sa tingin niyo kaya, mga kababayan, hindi lang yan money. Bakit? Magkano ba ang budget ng PCO? Magkano ba ang budget ng PCO, mga kababayan? Di ba ang budget ng PCO ay kulang-kulang 3 billion? Na wala ito sa kalingkingan, wala sa kalingkingan ang budget ng Vice President dahil 700 million lang ata o 900 million something. So 1 billion. Vice President ka, napakalawak ng iyong nasasakupan. Samantalang ito, kachichismis lang, kadadaldal lang, paninira lang sa mga Duterte, ay 3 billion kulang-kulang ang budget, kabayan. Now, hindi lang yan basta paninira. Ayon doon sa claim, no? Or ayon doon sa investigasyon sa Kongreso ni Congressman Marcoleta, mayroon silang natuklasan na mayroon daw pong mga trolls na alaga itong PCO. 50 million ang budget, may bolt pa nga, di ba mga kababayan? Meaning to say, kabayan, ibig sabihin nito, kung ganon, sa laki ba naman ng budget ng PCO, okay, maning-mani itong 110 million. Di ba? Hindi ko sinasabi na dyan na kukuhanin. If ever matalo siya dito. Dahil kabayan, mukhang matatalo siya eh. Gusto niyo ba makita? Ito ang ebidensya. Si Congressman Libeste ang nag-upload nito, mga kababayan. Ito mismo, si Congressman Libeste mismo, panoorin niyo po ito. Ang caption po nito, mga kababayan, sana walang sound music. Ladies and gentlemen, wait lang Sabi dito, maraming salamat po PBBM. Ayan, mga kababayan. Itong si BBM mismo ang nagpapasalamat dito or nag-ano dito sa proyekto ni Congressman hindi pala proyekto, business ni Congressman Libeste. good morning. Today we take a leap towards the future, driven by innovation and sustained by our collective hope for a cleaner and greener Philippines. We stand together at the site of what will become the largest integrated solar and battery storage facility in the world, the Terra Solar Project. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. To Meralco, Terra Solar Philippines Inc., Solar Philippines New Energy Corporation, MGen Renewable Energy Inc., and other partners behind these projects. Your efforts have shown that we can forge ahead as key players in the world's energy revolution. The Terra Solar Power Project is designed to address two critical challenges of our time: the surging demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. With an investment of over 200 billion pesos, this demonstrates confidence in the stakeholders in our nation's potential and our commitment to securing a stable, steady, reliable, and sustainable power supply. Once fully operational by 2027, this facility will deliver 3,500 megawatts peak of solar power to the Luzon grid, with 4,500 megawatt hour of battery energy storage. A 13-kilometer, 500 kilovolt transmission line will connect this project to the power grid, ensuring that clean energy reaches Filipino homes and businesses with efficiency. This project will energize over 2 million households and reduce carbon emissions by more than 4.3 million metric tons annually. To put that into perspective, it is the equivalent of removing 3 million gasoline-powered cars from our roads. Ito mga kababayan
Ayon po dito sa caption ni Congressman Libeste, maraming salamat po PBBM sa pagsuporta at pagiging guest of honor sa groundbreaking ng Terra Solar Philippines ng Ispinik. Yan. Ang pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025 na lumikha ng mahigit 10,000 trabaho sa ating mga kababayan. Yan po ang nagawa ni Congressman Libiste. Nagpapasalamat po siya dito kay Marcos Jr. Sa pag-groundbreaking ceremony. Mga kababayan, ito po yung isa sa mga ipinaninira dito kay Congressman Libiste. Panoorin natin mga kababayan, mayroon pong live press con, ito pong si Congressman Libiste dito. Ano ang kanya mga sinasabi at mga sagot. Kaugnayan pa rin, patungkol pa rin dito sa kanyang ginawang pagsampa ng kaso dito kay Auntie Niño Claire. Panoorin niyo po ito mga kababayan. Leading caution at dahil nirespeto natin ang batas, tinigil namin ang operasyon, hindi na nga gumawa ng kuryente. Ang laki po ng lugi ko sa investment na yun. At ang lumalabas, sinabi nila, gumawa ako ng pera at labag ako sa batas. Kabaliktaran nga, nalugi ako dahil ako po ay nagpo-comply sa batas. Kita nyo? Santos po from Metro Divide here. Culinary lang po natin, ano po ba yung pangalan ng kumpanya ninyo na may prangkisa na hindi nyo naman binenta? At alin po yung anong pangalan ng kumpanya na binenta ninyo na wala namang prangkisa? Medyo doon nagkakaroon ng... Opo, para sa kaalaman ni Yusek Claire Castro, ang kumpanyang may prangkisa ay Solar para sa Bayan Corporation. Ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ay SP New Energy Corporation. At ang nababanggit, kung hindi pa ako nagkakamali, sa mga pahayag ng DOE, ang SP New Energy Corporation. Kaya actually, nalulungkot din ako na nasama pa sa usapan ang kumpanyang binenta ko na sa ibang kumpanya. Tahimik lang naman po sila, gumagawa sila ng trabaho para sa ating mga kababayan. Pinakamalaking foreign investment nga po ng ating bansa ay nasa kumpanyang binenta ko. At ito nga po ay pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa November 2024 sa Yun mga kababayan ang napanood ninyo. Yun pala ang binenta niya na hindi naman po yun may kinalaman sa prangkisa. Di ba? So ayan mga kababayan, natuwa pa nga daw siya, pinuri pa nga niya si PBBM eh. Dahil nag-groundbreaking si PBBM doon eh. groundbreaking. Tapos dahil hindi nag-research si Yusek Claire, biglang kinontra pa niya ang pagpuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa proyekto ng kumpanyang itinatag ko. At ang Iyon ang malupit sa'yo, Auntie Claire. Dahil hindi ka pala nag-research. Nawaw, mali ka. Banat ka kasi ng banat. Naninira ka na kaagad. Ayan, 110 million ang damage, cyber damage sa'yo. O naisinampa ni Congressman Libiste. Sayang, no? Congressman Libiste, ang bait kasi nitong batang ito, no? Sayang, dapat sana, sama mo na rin yung kulong kasi mayroon naman eh. Ay, talaga mga kababayan, pero ayan nyo lang. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Adyokan nyo pa sa Claire na manira pa ng manira para dagdagan na rin. Andyan si Atty. Topacio. Atty. Topacio, bulungan ko. Bulungan natin si Atty. Topacio minsan. Pag nakita natin, Atty. Topacio, huwag kang pumayag. Sama mo yung pagkakulong para makita natin maghima si Rias ito. masamang consequence nito ay baka mag-isip na ang mga investor, lalo na ang mga dayuhan, na hindi naman kailangan mag-invest sa Pilipinas. Bakit pa ako mag-invest sa bansang ito kung maaari akong maging content ng vlog ng Yusek? Kaya ito po ay actually magbibigay ng chilling effect para sa mga investor. Kaya man, Auntie Claire, no? PCO ka na nga, busy ka na nga sa pagdadaldal dyan sa Malacanang, pagtatanggol kay Marcos Jr. na wala namang ginagawa eh. Di ba? Puro lang eh. Kung nakakapag-vlog ka pa, talaga naman, inaagawan mo pa kami mga vlogger. Trabaho na namin yan. Mag-PCO ka na lang, kinap na sahod mo. 200,000 mahigit or 300,000 ato, di ba, mga kababayan? Christmas birthday naman, di hamak eh. Kami kakapiraso lang naman ng inaagawan mo pa kami ng mga attorney ka, di ba?
Wala na bang ano, wala ka na bang case? Bakit? Sobra kang busy-busy sa pagba-vlog at saka sa pagiging spokesperson. Di kaya ano sa'yo, sapat? Sa power sector at ng mga foreign investors. Dahil ang dahilan na hindi ko po naituloy ang ibang mga proyekto ko na wala pong akong nakuhang kahit piso mula sa gobyerno, pero hindi ko lang itinuloy ang tayo ng mga private projects ko ay dahil nga sa hirap sa pagkuha ng mga approvals ng gobyerno, at ito din po ay dahilan na may perception ang mga investor na mahirap magnegosyo sa Pilipinas dahil ang mga negosyante ay ginigipit ng gobyerno. At ang lumalabas, ayoko naman pong magkusga tungkol sa mga polisiya ng ibang mga ahensya ng gobyerno, pero napapatunayan ngayon na kung ikaw ay kahit matinong investor sa Pilipinas, ginigipit ka ng PCO Undersecretary na si Claire Castro. Kaya ang hiling ko na lang po kay Yusek Claire Castro, ang vlog niya ngayong gabi ay patungkol sa paano natin itaas ang foreign direct investment sa ating bansa at paano natin ayusin ang peso to dollar na ngayon ay 50 centavos to $1. Kung nabanggit ko kanina yung sa DOE, ano po, sabi ng DOE Secretary, Naku, yari kasi. ito yung kakontra ni Auntie Claire, si Eden Castro, mga kababayan. Sabi nga ng iba nga nagko-comment, nakaganti na si Atty. Trexie, di ba? Dahil kinasuhan ni Auntie Claire ng libel din. Ngayon siya naman ang kinakasuhan ng libel. Nako, ginughosting nyo daw sila doon sa 24 billion plus na fine na ibinataw sa inyong kumpanya. Well, in fact, sa nabanggit niyo po kanina, parang kayo pa yung nalugi. Opo. Doon sa... At gusto ko lang pong linawin kasi baka akala ng iba, ito ay parang DPWH contract na binayaran ako tapos hindi ko tinapos. Yun po ang ibig sabihin ng ghost. Wala po akong kahit piso na natanggap mula sa gobyerno. Ito po ay parang nagtatayo ka ng subdivision o shopping center. Tapos hindi mo ituloy kasi hindi ka nakakuha ng mga permit to operate. At ang mga sinasabi din na ito ay nagresulta sa pagtaas ng presyo ng kuryente ay kabaliktaran din. Unang-una, pwede yung i-research at pwedeng talakayin sa ibang araw. Ako po ang nagtaguyod ng mas mababang mga presyo sa power industry. Kaya maraming ang mga nagalit na pinapababa ko ang presyo. Kaya ang mga may gusto ng mataas na presyo ay may gusto din na hindi matuloy ang ibang mga proyekto ko. Correct. Pero yung nagpapataas ng presyo, pag ginigipit ng gobyerno ang mga investor, kaya hindi natutuloy ang mga proyekto. Kaya kumihiling na lang ako sa mga nagsasalita na imbes na mag-atake sa akin, isip na lang tayo ng mga paraan na manghikayat ng mga investor na magtayo ng mga investment sa ating bansa. tama. Yan. Meron po tayong susunod na katanungan. Makikiabot na lang po ng isa po munang mic. Okay po, please go ahead po. Pero lilinawin ko lang po, si Secretary Sharon Gurin din ay kaibigan ng aking ina. Kaya ang aking mga pahayag po ay directed kay Yusek Claire Castro, hindi po sa aking mga iginagalang na ibang mga kawani ng gobyerno. Sir, the Senate has sent an invitation through the Office of the Speaker for you Yan na. to attend the Blue Ribbon Committee. Ayan na. Ang nais kong sagutin dyan ay Ini-invite daw po si Congressman Libiste ni Lacson para dumalo sa hearing ng Blue Ribbon. Grabe mga kababayan, nakaka-excite! Ang pagbabalik ng Blue Ribbon Hearing Committee ni Lacson ay imbitado si Congressman Libiste. Ang saya-saya nito mga kababayan, mas mag-iinit ito ngayon kasi tumamlay po ang ating mga kababayan di ba? Nawalan ng gana dito kay Lacson sa ginagawa niyang Blue Ribbon hearing. Di ba? Itong last link ng hearing ng Blue Ribbon, parang wala na yata halos nanonood. Kung mayroon man, di na masyado ano na lang, inabangan na lang si Senator Marcolita Pero ngayon mga kababayan, I think, magbabalik ang Blue Ribbon hearing. Sana isama rin nila sa Congressman na Kiko Barsaga. Sa tingin nyo kabayan, gusto nyo ba na itong dalawang mga batang congressman isama rin, pumunta rin
At imbitahan din ni Lacson dyan. Kasi inimbitahan po ito si Congressman Libeste. Dyan sa Blue Ribbon Hearing Committee. Magbibigay po ito ng sour of excitement kasama ni Senator Marcolita. Mga kababayan, sarap nito pakinggan. Tapos doon ngayon ibubulgar ni doon ngayon ipapalabas ni Congressman Libeste ang hawak niyang hay nako, Cabral Files. Nako, ay na-excite ako kabayan. Tuloy natin. Ang nais kong sagutin sana ay sana gulatin na lang natin sila kung darating ako o hindi. Pero, okay, dahil tinanong niyo ako, gusto ko talaga, basta papayagan ako, pupunta po ako. At ako po ay nakatanggap naman po ng imbitasyon. Ayan na. At ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan, higit po sa lahat kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Dahil yung mga ginagawa niya po talaga ay para sa bayan. Marami pong mga natatamaan sa mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. Maraming may gustong hindi na matuloy ang mga Blue Ribbon Committee hearings na ito. At despite Sa inyo mga kababayan, dito lumalabas ang pagka-emosyonal ni Congressman Libeste patungkol po dito sa nangyayaring flood corruption. Kasi dito po nagugat ang lahat eh. Di ba? Napakatahimik at alam nyo, ito lang basehan ko mga kababayan eh. Ito lang ang basehan ko na napakaganda po ng mga ginagawa nitong batang Congressman Libeste at saka itong Congressman Barsaga. Despite na alam nila na talagang gagawin ang lahat, sindikato po isang government natin eh. Sindikato po mga kababayan. Makita nyo naman, hindi kayang gawin yan ng isang tao lang. Hindi kayang gawin ni Marcos yan. Yung ganyang kalawak ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Hindi kaya. Kaya sindikato po itong ating gobyerno ngayon eh. Maliwanag naman, galawan ng sindikato ito eh. Kung sinong nagsasalita, babanatan, sabay-sabay po kasama ng mga trolls. Di ba? At lahat po sila kumikilos para ibagsak yung nagsasalita laban dito sa mga flood corruption na ito. Ngayon dito, nagsalita po itong Barsaga, nagsalita po itong Leandro Mendoza, kung tutuusin kung talagang ito piliin na lang nilang manahimik katulad ng nanay nito. Yung nanay nito mga kababayan, matagal na rin senadora, di ba? Pero alam naman po natin na mga mga kalaban dito ng mga Marcoses, mga kung ano-ano, di ba? Kaya pinipili nilang manahimik na lang. Kahit magsalita sila, hindi sila nagsasalita o nagsalita sila. At least, hindi ganun kabukal, di ba? Pero alam nyo, kudos talaga dito sa mga batang ito. Alam nila. No? Alam nila mayroong katapat na kapahamakan po ng karir nila ito. Hindi lang po karir, basta. Personal po nilang pamumuhay at buhay ang nakasalalay at kataya po dito. Ganun pa man, humahanga ako sa kabayanihan at katapangan nitong mga ito na maglakas ng loob. Kasi hudang ano pang mangyari. Ganyan po ang mga Duterte. Lalo na si Tatay Digong. Pwede nang mamahinga, matanda na. Kahit ka pa rin makikialam dyan. Alam mo namang mapapahama ka pa. After all, itong mga Marcos Jr. na ito, malaki yung utang na loob sa mga Duterte. Una na nga dyan yung naipalibing ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Kung hindi dahil sa Duterte, hindi mangyayari yun. Di ba? Kung tutusin mga kababayan, wala na Tapos si Vice President Inday Sara pa Duterte, ang dahilan kung bakit naging presidente itong si Marcos Jr. Yan eh. Alam nyo kung hindi yan kumapit kay Vice President, actually meron pa akong video sa ganun. Abangan ninyo mga kababayan Malinaw po ito na mangyayari. Makikita po ninyo na talagang itong si Junior, kaya lang ito naging presidente dahil kay Duterte. Tuloy muna natin to. So, ibig sabihin, prinsipyo talagang pinaglalaban ito at talagang binigyan po niya ng importansya, halaga ang mga taong bayan. Kumbaga, winalang bahala na lang niya ang kanyang sariling kapakanan alang-alang sa bayan. Kasi kung hindi ang mga Duterte at hindi sila magsasalita ng ganito, sino pa? Papayag na lang ba ang buong Pilipinas? Ang mga Pilipino na wala na pong magtatanggol sa kanila. Hindi po pwede yun. Mayroon lalabas na katulad po nito, mga kababayan. Bayani. all of those who would want to keep the truth from the public, the fact na ipinagpapatuloy pa ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson
ang mga Blue Ribbon Committee hearings ay isang napaka gandang patunay na seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo po ang Senado sa leadership po ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson para lumabas ang katotohanan sa paggamit ng pondo ng bayan. Sir, can you please clarify kasi sinabi maabot po. Sir, can you please clarify kasi Ayun, sinabi may natanggap ng text. May natanggap ng text si ano, mga kababayan. Ano kaya yan? Sino po ang dapat magbigay ng permiso po sa inyo? Okay. Ang usapan natin ay initially about the case that I filed on Yusek Claire Castro this morning. But I thank you for bringing up this topic because it is the real issue for public interest now. And I'm going to say some things now for the first time. Unang-una po, mula nung may nakuha kong mga files mula sa DPWH last year, marami ng mga nagsabi sa aking ina, and in some cases pati sa akin, na gagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumahimik na lang po ako. Pero not least because of exemplary role models like Senate President Pro Tempore Ping Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Pro Tempore Ping Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Pro Tempore Ping Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and even Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing kahit na ako po ay nakatanggap na ng imbitasyon? Dahil marami nga pong nagsasabi na huwag kang magsalita at baka kung ano pang magyari sa'yo. Kaya ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya makakaasa po ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may mangyari sa akin. Pero kaya ko po sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ako sa Blue Ribbon Committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa aking ina, hindi ko po alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago mag-Blue Ribbon Committee hearing. Opo, sir, hindi naman po ibig sabihin that you need to seek permission from the House leadership or the Speaker? Hindi po. Basta ako po ay may invitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin, nais ko pong dumalo sa Blue Ribbon Committee hearing. Sir, can you please clarify the information that you are still the Vice Chair of the Board of Solar Philippines? Ako po ay may-ari ng Solar Philippines. Kaya ang kumpanyang itinatukoy, una, yung solar para sa bayan, at pangalawa po, Naku mga kababayan, pagdasal po natin itong si Congressman Leviste, no, na maging ligtas po lagi. Matindi po ang pressure, nakasalalay po sa kanyang kamay. Tandaan po ninyo ha, hawak-hawak po niya ang Cabral files. At sabi nga niya, nagbilin siya, if ever man may mangyari sa kanyang masama, ay lulutang at lalabas po itong Cabral files. Grabe mga kababayan, dito naman po talaga ito nagugat ang lahat eh. Dito po ito naglugat ng lahat. Kasi kung tutuusin, pwede naman po siyang manahimik. Pero sabi nga niya, sino pa? Di ba, mga kababayan? Marami na pong ating pati yung nanay niya. Di ba, manahimik ka na lang, huwag ka na lang ano dyan. Kaya lang nga may inis sa kanyang nanay niya eh. Yung nanay niyang maapektuhan sa kanyang ginagawa.
Pero alam nyo yon, hindi naman po pwede. Na alam mo namang may mali, mananahimik ka, hindi po pwede yun. Uusigin ka at uusigin ng konsensya. Maniwala po kayo, kabayan. Ikaw ay mabuting tao. Kahit anong gawin sa'yo, ha? Mananatili at mananatili ka talagang mabuti. At hindi ka sinungaling. Kung ikaw may prinsipyong tao, mananatili ka talagang may prinsipyo. Hindi yan mawawala at matatanggal sa'yo. Hindi ka basta-basta magigiba. Lalo na ito mga kababayan, na isa itong protege, isa itong nag-OJT kay Tatay Digong. Alam na alam nito sa puso nito kung paano po nagserbisyo ng malasakit ang isang Duterte. Ngayon, mga kababayan, napansin nyo kanina, di ba, sinasabi niya, pinupuring niya si Lixon. Huwag nyo nang masyadong bigyan ng pansin yun. Para sa akin na, ito sarili ko lang analogy. Binibigyan niya lang ng hype si Lixon. Pinapaboss niya lang si Lixon. Para sa akin lang para wag masyadong di ba? Para magtuloy lang talaga itong hearing. Sapagkat alam nyo naman po si Lacson, mga kababayan, nag-urong-sulong po ito. No? Natatandaan nyo naman dati, nang si Senator Marcolita pa ang chairman. Di ba? Si Lacson nag-iingay doon sa labas, expose dito, expose doon. Habang tuloy-tuloy na nag-hearing si Senator Marcolita, siya naman, tuloy-tuloy din siya nag-i-expose sa media. Pero ang problema, pagkatapos ng maagaw nila ito, pinilit nilang agawin kay Senator Marcolita, ito naman ang kanilang ginawa ni School Bukol, pinatigil naman nila. Di ba? Sila naman ngayon ang nagmaniobra para wag nang masyadong magtuloy-tuloy ang pag-ungkat dito sa mga flood corruption. Kaya ngayon, siguro, saywar lang itong ginagawa dito ni Congressman Libiste. Pero alam ko, legit yung kanyang bukal sa kanyang puso, yung emotional siya. Na ipinagpapasalamat niya kay Lacson na may guts pa ito si Lacson ngayon na ituloy dahil mabibigat po talaga. Di ba? Para sa akin lang yun, analogy ko lang yun, kabayan. Kung sang-ayon ka, ay salamat. Kung hindi, okay lang. Yun po yun, mga kababayan. Kaya huwag niyo masyadong bigyan ng kulay na para bagang dating pinupuri ka dito ni Leandro itong si Lacson. Hindi. Para sa akin, it's a matter of lang yan, saywar. Para lang si Lacson maglakas ng loob na magtuloy-tuloy kasi pinatigil na nila yan Hindi, nararamdaman naman talaga natin mga kababayan, pinatigil talaga nila, hindi nila interes na makuha talaga ang big fish katulad ng ginagawa ni Senator Marcolita. Ayan mga kababayan, so naging emosyon na naman si Congressman Leandro Libiste. At ngayon, mayroon akong ipapakita sa inyo mga kababayan. Ito, matinding video mga kababayan patungkol po dito sa atin pong nakita na itong ICC suko na ba kay Tatay Digong? Mayroon po itong post na ganitong ICC ngayon mga kababayan. Panoorin niyo po itong post ng ICC. Ayan nirepost ni Ma'am Malutikia at ni Sir General De Leon. Sabi dito, the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court is investigating allegation of crimes against humanity perpetrated in the Philippines, including killings, torture, and sexual violence as part of the so-called war on drugs campaign between November 2011 and March 2019. Grabe naman. Di ba yung war on drugs ni Tatay Digong kung kailan naman siya naging presidente? Bakit 2011 pa? The office is appealing for direct witness to these incidents, including members of the Philippine National Police, PNP, and other law enforcement agencies who were involved in these incidents to come forward and speak with members of the office. Do you have any information about the alleged crimes committed during the war on drugs? During the war on drugs, kailan ba ang war on drugs? Di ba 2016 nag-umpisa? Bakit may 2011 mga kababayan? Di ba ang nangyayari dito parang purong witness, purong shopping itong ICC? Di ba mga kababayan, kung ganito ang kanilang estilo, kinulong nyo na si Tatay Digong, pero wala pa pala kayong masyadong mga ebidensya at wala pa pala kayong mga biktima at wala pa kayong witness.
Kasi kung mayroon na pala kayo, kung sapat mo pala yan, ito mga kabab, hindi ko talaga maintindihan ng logic ng ICC. Di ba? Kinulong na nilang tao, nakapit na sa kanila, ayaw nila bigyan ng interim release, na which is rules din yan ng ICC na pwede silang magbigay ng interim release. Bukod pa doon, sa jurisdiction, local judicial authority, na nilabag din nila. Rules din ito ng ICC. Kita nyo mga kababayan, itong ICC, hindi po ito International Criminal Court, kundi International Criminal Kangaroo Court. MPA po ang korting ito. Bakit? Wala mo pa naman pong napapatunayan, pero nakakulong na ang tao, nagsasapir na. Wala kayo pala mga witness, bakit ka pa nag-i-invite? Di ba, Mount Jose, na nakakulong na sa inyo, mayroon na kayong handa na dyan. Diyan na, kumpleto na lahat ang mga biktima. Bakit pa kayo nagsha-shopping? Suko na ba kayo? At ang malupit dito mga kababayan sa ginagawa nila na ito, tandaan po ninyo, ang nangyari kay Tatay Digong, ang kumidnap sa kanya ay isang private plane ang sinakyan. Isipin nyo yung panganib na ginagawa nito ng ICC. What if? At hindi ito what if, mga kababayan. Kung gamitin itong paraan ng mga galit kay Tatay Digong, mga politiko, alam naman po natin, marami po ang nasaktan at natamaan si Tatay Digong sa ginawa niya. Wala pong sinanto si Tatay Digong na mga malalaking pangalang politiko sa ating bansa. At ang isa dito, bukod sa politiko, ang napakalaking pangalan sa ating bansa ay ang mga ma-impluwensyang oligarch. At ang matindi dito mga kababayan, dahil alam nyo naman po, ang oligarch, kung gaano po sila nahirapan, paano po sila nasuhito ni Tatay Digong sa ating bansa. Ang mga negosyanteng malalaking oligarch sa ating bansa noon, hindi nagbabayad ng tax. Ibinabribe pa si Tatay Digong ng 3 billion. Mabuti na lang at hindi po si Tatay Digong nagpa-bribe dahil wala po sa hinagap ni Tatay Digong ang tumanggap ng pera ng galing sa masama. Kaya ngayon mga kababayan, ito na ang nangyari. Binabribe si Tatay Digong ng 3 billion. Yung tungkol ito sa tax ng isang malaking kumpanya, mga kababayan. Di ba? Naalala nyo yun? Kanino yun? Sa isang sigarilyo, di ba? Hindi na lang natin pangalanan. Basta mayroong ganun. Research nyo na lang yung sinasabi ko. Mayroon silang babayaran, ilang bilyon, napakaraming bilyon-bilyon yun na pera na babayaran nila. Gusto lang nilang suhulan si Tatay Digong ng 3 bilyon. Sinampal lang sila ni Tatay Digong ng katotohanan. Hindi ako kurap na katulad ng mga nagdaang presidente o nagdaang mga leader na kayang-kaya ninyong paikutin sa inyong mga tumbong. Kaya ngayon, galit na galit itong mga oligarko kay Tatay Digong. At ang malupit dito mga kababayan, hindi may paliwanag ng ating gobyerno kung kanino, sino ang may-ari ng private eroplano na pinagdalhan kay Tatay Digong papuntang dahig. At ayon sa ating informante, ito ay pag-aari ng isang oligarko na mukhang ibinenta yata ito kay Tambaloslos. Ngayon mga kababayan, itong ginagawa ng ICC, this is tantamount to say na wala talagang basihan ang kanilang ginagawang pagkulong kay Tatay Digong. Bukod pa doon sa ginawa nilang pagkidnap na hindi dumaan sa local judicial authority. Nang nagsampa na nga rito si Congressman Pulong Duterte ng void ab initio. Ibig sabihin, mula sa umpisa pa lang, ang pagdala kay Tatay Digong dyan sa dahig ay invalid or wala pong kwenta or illegal, mga kababayan. Illegal na nga ang ginawa nilang pagdala dyan kay Tatay Digong. Eto na naman sila. Tila baga, papunta na naman sila sa isang malisyosong illegal na purong shopping. Witness shopping. At maaari ito punduhan ang panganib dito mga kababayan. Punduhan ito ng mga oligarko mayayaman sa ating bansa para magpadala ng mga huwad na witness. Katulad na lang
ng mga hindi naman napatay sa panahon ng war on drugs ni Tatay Digong, si Aling Sheila, di ba, yung kanyang anak, namatay yung 2024 na yata, di ba? Kailan? 2023 na yata. Kailan ba si Tatay Digong? 2016 hanggang 2022 na siya. Namatay itong panahon ng di ba? Or yung isa naman, mga kababayan, hindi yun sa war on drugs, kundi sinabi mismo ng mga barangay. Salot yun. Di ba? Mismo yung nanay nagsabi, mga prat-prat ang dahilan kung bakit napatay yung kanyang anak. Kalaban sa prat. At hindi yan lingid sa ating kaalaman dito sa Philippines. Ganyan talaga ang mga bata dito sa atin. Yan ang masaklap na katotohanan, mga kababayan. Nag-i-invite itong ICC. Ito, ko na lang analogy ko lang ito, ng forum witness, malamang sa malamang, kagatin po ito ng mga oligarch. Hindi tayo magugulat, kabayan, na itong mga oligarch, pupundo ito, magpapadala na ng mga eroplano, na sarili nilang eroplano, magsasaka ito ng mga fault witnesses. Iyan ang isinasabi nating panganib na nangyayari ko dito sa ICC. Kaya wala pong kwentong animal na ICC na yan. Napaka-hudas po niyan. Napaka-bastos po niyan sa batas. Sila mismo, tagalabag sila ng sarili nilang batas. Ayon sa Rome Statute, yung mismong batas ng ICC, sinasabi nila, kailangan idaan nyo muna yan sa local judicial authority. Pero dahil nga sa hindi po yan dinalaan si Tatay Digong, kundi dyan lang kaagad sa Villamor at linipat na kaagad sa dahig, ibig sabihin, sila mismo ang lumalabag ng sarili nilang batas. How come ngayon na magpaparusa sila sa isang Duterte na sila mismo manlalabag? Nagigits yung punto natin, mga kababayan? Yan po ang malaking hamon sa kanilang credibility. Wala pong ka-credibility itong ICC, kundi ICC #Kangaroo Court. MPA, ganyan po ang mga style ng mga MPA. Hindi po dinadaan sa due process, sa tunay na due process. Sila mismo, lumalabag sila sa kanilang pinaniniwalaang process. Due process, mga kababayan. Yan. Anong inyong masasabi, mga kababayan? Comment nyo po dyan sa baba. Ito, magbasa na po tayo ng mga komento. At ito na po ang aking sinasabi na kunting ko sa inyo, appreciation sa inyo sa mga nakakaabot bandang dulo. Maraming salamat. Ito na po, mga kababayan. Sabi rito na Ansil Hupuhop, Sir Bimar, sana nga po magkatotoo, makulong ang bangag na yan, salot ang mag-asawa na yan, mga lahing kawatan, noong pa hanggang ngayon. OMG amin, sabi ni Anselmo Hupuhop. Salamat sa iyo, shoutout sa iyo. Anselmo Hupuhop. Sabi ni Jocelyn Peria, may work po ako, Sir BMR. Ayan, shoutout sa iyo, Jocelyn Peria, mga kababayan. Ayan. Susan Ishikawa. Ayan, Susan Ishikawa, DDH. Baka siguro, no, watching live Japan, sabi niya. Baka siguro DDS yan. Kasi ang DDH, diehard Duterte haters. Shoutout sa inyo, ma'am, sa Japan. Florencio Uba. DDS po ako from Mindanao. Yan, shoutout sa iyo. BMR from CDO, Sulit DDS, sabi ni Dina Panulaya. Shoutout sa inyo sa CDO, Ma'am Dina Panulaya. Faye Pahilanga. You are the best, BMR. Thank you po, Mang Faye. Saan po kayo sa bansa? Conrado Rua, shout out muli, BMR, Conrado Rua from Bulacan. Yan. Filipino boy, Kuya BMR, we believe in you. Sana po wag kayo mag-give up sa amin, mga Pilipino. Salamat. Hindi tayo mag-give up. May awan Diyos. Filipino boy. Armando Lorenzo. OFW, Europe. Wow. Shout out sa inyo dyan sa Europe. Saan ka sa Europe, Armando Lorenzo, sir? Mahaluse, Danshare. Thank you, Ma'am Mahaluse. I am DDS from Dinagat Islands. Surigao siguro to, no? O, Siargao. Vito Iguna, or Igunya. Yan. Shoutout sa inyo dyan, Vito Igunya sa Dinagat Islands. Remy Ributar, shoutout from Saudi Arabia. Ingat ka, idol. Pagpatuloy mo lang yan. Thank you din sa iyo. Kayo din, ingat din kayo si Ma'am Remy or Sir Remy.
Rose Angeli Arnado. DDS, proud po ako, sir. Shoutout from Davao del Sur. Oy, sa mga taga Davao del Sur, shoutout sa inyo, Ma'am Rose. Florante Rominde. God bless Bimar. Ganon din po sa inyo, Ma'am Sir Florante. Proud DDS, syempre, idol, watching from Kuwait. Mia Tan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Mia Tan sa Kuwait. Pa-shoutout sa Segovia family from Cavite. Ayan, Jed Blanco. Shoutout po sa inyo dyan sa Cavite. Segovia family. Shoutout po from Japan. Vitaliana Hirose. Shoutout dyan. From Philippines, shoutout from Canada. Keep up, sir, sa paghatid ng mga balita, sabi ni Lolita Sibido. Ayun, shoutout po sa inyo dyan sa Japan, Ma'am Lolita Sibido. Morning, sir. Shoutout po watching from Bohol. Marcelina Likigan. Ayan, shoutout po sa inyo, Ma'am Marcelina, sa Bohol. Saan kayo sa Bohol? Watching from California. Carmencita Valenteros. Valenteros. Uy, ganda naman ng pangalan nyo. Carmencita Valenteros. Shoutout sa California. Good evening, Sir Mimar. Watching from CDO Mindanao. Keep in going po, sabi ni Bobby Guerrero. Yan po ang ating mga shoutout. Thank you po sa inyo lahat, mga kababayan. Huwag po kayong mahiya, mag-comment at mag-like at mag-share. Ay, hindi ko pala naipakita sa inyo, no? Ang mga pina-shoutout natin, ito pala yun, no? Yan. Ayan, mga kababayan. Sa comment section po yun. Okay? Maraming salamat po muli. BMR Channel, pansamantala magpapaalam. Kita tayo sa susunod na pagkakataon. Pilipinas as always. Bye-bye!